Bismillah, sa ngalan ni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ito po ay special episode para po sa ating kabatch sa Quezon City Academy. High school batch ko po ito. Batch ko po nung high school. Batch 1988. Diyan po sa Quezon City Academy. Katabi lang po ng SM North EDSA. No? Kami po, kabatch ko po ito ng high school. Ito po ay lambing ko lang sa kanya. Palibasa, siya naman po ay nangiliti sa akin. Kamusta ka na, maring Salvacion, no? Or Salve Valencia. Binabati kita at ako'y natutuwa. Ngayon, meron siyang mga kiliti po sa akin patungkol sa mga naging Christian kuno na Muslim. Kaya ako naman nagtataka. Hindi ka ba aware, Salve, na napakaraming Kristiyano ang nag-Muslim? Hanggang ngayon, the fastest growing religion sa America at Europe is Islam. At dito po sa aming grupo, dito lang sa Project 7, take note, Miss Salve, ha? Dito lang sa Project 7, kung pupunta ka rito sa amin sa Kapatyalakayan, iba't iba pong Christian denomination, Christian sect, ang nandito ngayon sa pananampalatayang Islam. Kaya lang, nagtataka ko, ayaw mong pumunta rito. Parang sarado ang isip mo. Ayaw mong pumunta rito. Bakit? Ma-open ka ba kapag nakita mo yung mga former Christian dito na nag-Muslim? Dating mga estudyante ng Bible, dating mga mangaral ng Biblia, mga dating Iglesia ni Cristo, mga dating born-again Christian, napakaraming born-again Christian, mga dating evangelicals, mga dating Baptist. Meron pong Bible Baptist ngayon. At alam ko, kinabibilangan mo yata, kung hindi ako nagkakamali, ay yung isa sa mga Berean Bible Baptist Church, if I'm not mistaken. Isa sa mga napakaraming denomination ng Baptist. Wait, total nangingiliti ka sa akin na Maring Salve, napakalapit mo lang, nasa Bansalangin ka lang, nung puling pakikita natin sa Walter Mart, nandiyan ka lang sa Bansalangin Street. Dati nasa Cavite ka, willing kami pumunta sa'yo, together ng pastor mo. If I'm not mistaken, pati ng asawa mo, with all respect, si Mr. Lito Valencia ay isang pastor. If I'm not mistaken, anyway, kung di siya pastor, willing kami pumunta sa lugar nyo. Diba? Or, ngayon, malapit ka na. Welcome ka rito. Kahit hindi debate, Maring Salve. Total, nangingiliti mo, kinikiliti mo ako sa aking faith na siya namang niyakap ko noong 1988, noong panahon natin, tandaan mo, niyakap ko pananampalatayang ito. Ay hindi ako blind followers. At ngayon nagpapakilala ka that you know Jesus. You know Jesus. Nagpapakilala kayo that it seems that you, the only one who know Jesus, I'm just wondering, sabi mo sa akin, you will pray for me until I will know Jesus Christ. I'm just wondering, Miss Salve, sinong Jesus Christ ang tinatanong, ang tinutukoy mo? Napakaraming sekta ng Kristiyano. Yung Kristiyano, halimbawa, yung Kristo ng Word of Hope na kinabibilangan ni Pastor Lito Legaspi. Yung Kristo ni Eddie Villanueva. Yun din ba yung Jesus Christ mo? Yung Jesus Christ ni Soriano. Yun din ba ang Jesus Christ mo? Yung Jesus Christ ng Bethany Baptist dito. At saka yung Jesus Christ ng Conservative Baptist. Yun din ba Jesus Christ mo? Yung Jesus Christ ng Jehovah's Witness. Yung Jesus Christ ni Apostol Kibuloy. Yung Jesus Christ ng Born Again, ng Oneness Pentecostal o ng PMCC, Pentecostal Mission Church of Christ. Yun din ba ang Jesus Christ mo? Dapat maging malinaw ka. Tinatanong kita, what is your doctrine? You're Trinitarian, oneness, or triunity, or tritheism. It seems you don't know about these things. Jesus Christ ka lang ng Jesus Christ. Anong klaseng Jesus Christ ang gusto mong ipaliwanag? Ngayon, I assume Trinitarian ka. Yun ang gusto natin pag-usapan. I'm inviting you, Maring Salve, dito po, tomorrow. Mag-usap po tayo. Explain to me Trinity. It seems na, with all respect sa'yo, you are assuming you know your doctrine. Magsalita ka dito, tatanungin ka ng mga tao about your belief.
Ha? Ngayon, dito si Karasit Indasan, kina-challenge kita. Maganda, pati pastor mo, puntahin mo rito. Alam ko, nanggigigil ka eh. Kaya lang, wala kang, alam mo eh, may kalalagyan ka eh. Pag humarap ka kay Rashid, alam mo may kalalagyan ka eh. Why? Kasi hindi naman ito, hindi naman ito yung walang kamuang-muang sa Bible. Mind you, salve. Mapapatunayan ko sa iyo, wag mo lang sara ang iyong isipan. Talagang hindi mo naintindihan si Jesus Christ. Ito ka magagalit ha. Ito'y challenge sa iyo. Ngayon, kung sa tingin mo, hindi ko naintindihan, hindi ko kilala si Jesus Christ, bakit hindi ka magsalita rito? Sharing tayo. Ha? Now, bigyan kita ng sample. Kilala namin si Jesus Christ. Ang sabi sa isang talata ng Quran, kulan muna tayo, maring sabi, A'udhu billahi minash shaitan. Ang sabi niya rito, Qala inni abdullah atani al-kitaba waj'alani nabiyya. Sabi ni Jesus Christ, listen to this, salve ha. Sabi ni Jesus Christ, according to the Quran, verily, I am a slave of Allah. He has given me the scriptures and made me a prophet. Sino si Jesus Christ? Alipin po siya ng Diyos. Alipin po siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi niya sa isang talata ng Quran, sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 51, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum na'budu hada siratul mustaqim. Allah is my Lord and your Lord. Worship Him. This is the straight path. Kilalang kilala namin si Jesus Christ. Now, kung naniniwala ka sa Trinity, ito po ang challenge ko sa iyo. Saan nakalagay sa Bible yung definition ng Trinity? That one God composed of three persons. That Jesus Christ is equal with God. This is my challenge. Babasa ko ng ilang talata, Miss Salve, ha? Pakinggan mo. Sino ba ang Diyos according to Jesus Christ? Sa chapter 17 ng John, ito hindi binabasa sa church na ito eh. Diba? And I'm sure, hindi ko alam paano ipapaliwanag ng pastor mo ito. Ha? Pagtingala ni Jesus Christ sa langit, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Sugo lang siya eh. Sugo lang siya, salve. Ang tunay na Diyos, yung tinitingala niya sa langit. At katunayan, sa Hebreo, dito po sa isang talata ng Hebrew, chapter 5, verse 7, ito mababasa natin. Nagdasal siya, sabi, meron siyang Diyos na dinadasalan eh. Bakit ako magdadasal kay Kristo? Pakinggan mo. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin. Kita mo. Kung Diyos si Kristo, bakit siya magdadasal sa Diyos? Miss Salve, Valencia. Ha? Si Jesus ay naghandog ng mga panalangin sa mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha. Umiiyak siya sa Diyos, nagmamakaawa. Sa may kapangyarihan sa Diyos, magligtas sa Kanya mula sa kamatayan at siya'y pinakinggan dahil sa Kanyang magalang na pagpapasako. Akala ko ba equal siya sa Diyos? Eh bakit siya nagdadasal sa Diyos? Bakit siya umiiyak sa Diyos? Bakit siya tumatangin sa Diyos? Nagmamakaawa sa Diyos? Nagdadasal, nagmamakawa na huwag siyang mapatay. Nakong hirap niya. Hindi ko alam kung kayang sagutin ng pastor mo yan. Ha? Yan mo, isa pa. Hindi ako masyadong magtatagal. Kikilitin din kita, kaya lang pagkakaiba natin, meron akong muka ni Salve Valencia. Ha? Batch ko, ha? Malapit ka sa puso ko eh. Kabatch kita eh. Kaya ginagawa ko to. Ha? Ngayon, ano ba ang Diyos ayon sa Biblia? Pakinggan natin, ha? Sabi dito sa unang Timoteo, chapter 1, verse 17, pakinggan mo. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos. Ano raw yung Diyos? Tanging Diyos, hindi nakikita. O di hindi si Jesus to, salve. Di ba? Sa last chapter ng 1 Timothy, chapter 6, verse 16,
Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na hindi malapitan. Ano raw ang Diyos? Ha? Ang tanging walang kamatayan, si Kristo, ayon sa theology niya, namatay. Ang Diyos hindi namamatay. Naninirahan sa liwanag na hindi malapitan. O hindi pa rin malapitan ng Diyos na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Ito ang Diyos ayon sa Biblia. Tanging Diyos, hindi nakita, naninirahan sa liwanag na hindi malapitan. Tanging walang kamatayan. Si Kristo ba to, salve? Hindi. Si Kristo maliwanag na nagpahayag. Tinanggi nga ng Diyos siya. Alam mo ba to, Miss Salve? Pakinggan mo sa isang talata ng Marcos 10:17. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y nagtanong. Siya'y tinanong, "Mabuting guro," sabi niya kay Kristo, "ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" This young man asking for salvation. What is salvation for Jesus Christ? Pag si Salve siguro tinanong mo, accept Jesus Christ. Accept lang. You should share Jesus. Doon sa Facebook niya, share Jesus. What kind of Jesus that you want to share? Miss Salve. Sabi nito, "Mabuting guro," nagmamakaawa sa kanya ni young man. "Paano ako magmamana ng buhay na walang hanggan?" Ibig sabihin salvation. Anong sagot ni Kristo? Maniwala ka sa Trinity, that God is composed of 3 persons. Hindi ganon. Salvation. Mali siya. Anong sabi niya? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Why do you call me good? There is only one good, and that is God. Why do you call me good? Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Kita mo, tinanggi ni Kristo, tawagin siyang mabuti. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Hindi ako ang mabuti. Ang mabuti, walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Ayan, ang linaw, Salve. Challenge ko sa iyan. O ngayon, ang Diyos ba? Ayon kay Santiago. Sa Biblia, I'm reading the Bible. Pakinggan natin. Sino ba ang Diyos ayon kay Santiago? Si Santiago, ayon sa inyo, ayon sa mga Christian, si Santiago daw, o si James, ay, kapatid daw ni Jesus Christ kay Mary. Sinasagot kita. Ayon sa Santiago, o James chapter 1, verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba at anino man ng pagbabago. Ang Diyos pala, walang anino ng pagbabago, walang pag-iiba. Hindi siya nagkatawang tao. Ngayon, be honest, ito challenge ko sa iyo, misan. Pag sinabi mo, "Thank you Lord, thank you Diyos ko," kanino ka nagdadasal? Sino talaga sinasamba mo? The Father, the Son, or the Holy Ghost? Pag sinabi mo kay Jesus ka nagdadasal, aminin mo na hindi ka nagdadasal sa Father. Hindi ko pa sinasabi yung Holy Spirit. Pag sinabi mo lahat yan, tatlo sinasamba mo. Kita mo? Para ka rin si Pastor Legaspi, yung kabatch natin. Alala mo yung pag-pray niya? Hindi lang iniinawa. Sabi niya, "Father, thank you, Father." Pagkatapos in the middle of his prayer, you died for our sins. You died for us, Father. Napadilat ang mata ko Do you believe that it was God Himself who created us all, the Father, who died on the cross? Who died on the cross, by the way? The Father or the Son, Jesus Christ? If the Father is the one who died, then, sino naman ito sinabi niya? We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Are you telling us that it was the Father who died? Hindi mo kayo pareho ni Victor Legaspi. Si Victor Legaspi, bagaman siya word of hope, nalito. Para ikaw din nalilito. I'm sure. Kaya hindi kayo makaharap sa akin
Hindi ako nagyayabang, pero kung gusto niyo, sabihin niyo, mayabang naman. Hindi, humarap kayo sa akin. Nandito lang ako eh. Ang ginagawa niyo, kumikiliti lang kayo sa akin. Pero wala kayong pagmumukhang humarap sa akin. Ayaw niyo ng debate, usap lang tayo, Maring Salvi Valencia. Ha? Ipapaunawa ko sa'yo na ikaw mismo ang hindi nakakaunawa kung sino si Kristo using the Bible. Gusto mo, wala mo ng Quran. Eh, nagkaisa na kaming mga Muslim sa Quran. Ha? Patuto tayo. Umarap ka lang. Bukas, 1 o'clock. Magsalita ka dito. Sabi mo, we don't know Jesus. Bukas magsalita ka. Ipaalam mo sa amin yung Jesus Christ na sinasabi mo. Pero maganda ka sa mga tanong. Because I'm sure, ikaw, blind followers ka lang ng iyong sect. What made you think, Miss Valencia, Miss Salvi, na nasa inyong salvation? Eh kayo, ano lang eh, konting grupo lang ng Baptist eh, maraming Baptist, isa pang problema yan eh. Eh paano yung Conservative Bible Baptist Church? O Conservative Bible? O Conservative Baptist Church? Yung dito, Bethany. Meron pa dito, Bible Baptist Church. Eh kayo, Beerens eh. Iba din yun eh. O, sa 9 de Pebrero, magkakalaban yung Bible, ng mga Baptist doon. Galing ako doon, nakikipagdebate kami sa isang Bible Baptist Church. Eh, puro may Southern Baptist din doon. May iba't ibang klase ng Baptist doon, Salvi. Sabi ng isa, mali yan, kami lang ang tunay. Yung Bible Baptist ni Pastor Abante, sila lang ang tunay na Kristiyano. Diyan ang church nila sa malapit sa Araneta Avenue. O paano? What made you think na kayo ang totoo at ang iba'y mali? Kung iba, tama din. O bakit kayo nagtayo pa ng sarili niyong sekta? Nalilito lang kayo. Nililito niyong tao eh. O, ngayon, I challenge you. Sinasabi mo, may mga Muslim naging Kristiyano na maubusan. Ay, naku po. Ha? Halika. May papakilala ko sa iyo. Ha? Ito ang number 1 student ng comparative religion dito. Ha? Ito, siguro, kung alam mo yung pastor, yung pastor pinagtatanggol yung kanyang tupa. Assalamualaikum ba ganun? Ha? Yung pastor, pinagtatanggol yung kanyang tupa. Laban sa sumisilang lobo. Di ba? Laban sa sumisilang lobo. Kung tingin mo kami ang lobo, eh dapat ipagtanggol ka ng pastor. Eh problema, wala. Nangingiliti lang kayo kay Caroline. O nako, ikaw Miss Salvi, mundo ko to, mapapasubo ka, hindi na kita tatantanan, malapit ka lang dito, pwede nga kitang papuntahin dito, pwede nga kitang puntahan dyan eh. Di ba? O, di ba? What made you think na kayo ang totoo at ibang Kristiyano? Ang daming klaseng Kristiyano eh. Sabi mo, we don't know Jesus eh. Anong klaseng Jesus? Eto, he used to worship Jesus eh. Oh, as Seventh-day Adventist who believe also in Trinity. Oh, at naging Baptist ka rin, di ba? Kalasit Baptist din. Oh, ito kasi may kaklase ako. Kinikiliti tayo. Pero hindi naman humaharap sa atin. Ayun ang mahirap ng kalasit. Kanilang kiliti ng kiliti, walang mahirap na pagmumuka. Alam mo ninyo, yung mga pinalabas nyo sa amin, huwag ko kayong basta-basta naniniwala. Wala pa siyang pahayag. Gusto nyo tapatan namin ng maraming pagpapahayag. Like Miss Salvi, na mga formerly Christian. Huwag kang ma-open. Wala tayong personalan. I'm nothing against your personality. Alam mo, kabas tayo eh. Nag-respetuhan tayo sa isa. Pinag-uusapan lang natin dito, Salvi, yung ating pananampalataya. Matagal na akong, alam mo, kaya kayo ganyan eh. Matagal na akong dumadaldal dito. Eh kayo, wala kayong napapatunayan. Si Karasit may napatunayan na ho. Hanggang ngayon, may napapatunayan pa. Ano yun? Na ang Biblia mali. Ang Biblia maraming mali. Maraming contradiction. Against scientific facts. Kaya nga nagkakagulo kayo eh. Ngayon, kung tingin nyo nagkakamali ako, tumindig kayo sa harapan ko. Di ba? Yun lang naman ang lambing ko sa inyo eh. Buti pa yung iba, umaharap eh. Kayo, kasama si Pastor Legaspi, nakabatch din natin. Nung nagtanong ako,
imbis na nagalit pa sa akin. Unfriend pa ako. Diba? Ikaw, nako sinimulan mo, mapapasubo ka, malamang yung pastor mo, lambingin mo. Ha? Lambingin mo. Umarap kayo sa amin. Ayaw nyo ng debate, sharing lang. Magsalita ka 30 minutes. Magsasalita ko 30 minutes. Conclusion sa'yo? Conclusion, 15 minutes? Hayaan natin magtanong ng mga tao. Okay ba sa'yo? Hindi debate yun. Ipaliwanag mo ngayon dito sa kapital. Kaya napakalapit mo lang, Bansalangin Street ka lang, Miss Salve. Nagtataka ko, bakit ayaw mong pumunta rito? Bakit ayaw mo ipaliwanag yung pananampalataya mong mali? Oh. Ngayon kung tama, di paliwanag mo, di ba? Talagang nasa tama sila, Karashid, dapat ipapaliwanag nila yan. Oh. Parang ganito yan pag sinabi mong mali ang isang samahan, mali ang isang sekta, dapat patunayan mo, tama ka. Kaya isa yung Karashid dati sa naalala ko, isa sa mga dahilan kung bakit umalis din ako sa Baptist at pumunta ako dati sa denomination kong pinanggalingan bago tayo magdebate. Kasi yung mga pastor ko dati, mahilig magsabi ng mali. Yung panahon, sabi sila ng mali. Yung panahon sinabi ko, ba't hindi nyo kaya humarap sa debate? Sabi niya, bawal daw makipag-debate. Ayun yung mahirap. Bakit kayo nangingilit Ayun nga Di ba? Sa amin talagang aral makipag-debate. Wajadil akong biligan tihiyaks. Argue with them. Ngayon, kaya, alam mo, I'm inviting you. Total, magkaibigan naman tayo. Total, magkaklase naman tayo. Please, Miss Salve, Valencia. Come tomorrow, 1 p.m. Libre pagkain. Magdala ka ng mga kasama mo. Total, libre pagkain mo kasi. May catering dito. Makikinig po ang mga Muslim sa'yo about Jesus Christ. Malay mo, may masilo ka. Ha? Ito na ang pagkakataon mo. To preach Jesus. Sabi mo sa Facebook, kahit sa husband mo, share Jesus. This is your opportunity to share Jesus to a Muslim. Kaya lang maganda ka sa mga tanong. At saka, Karashid, Dito pa lang siguro, pag pinatanong kita dito, ewan ko lang. At saka, Karashid, ang tanda ng isang tunay na mga ngaral, o kahit sabihin natin, palagay na natin yung bulaan, handang humarap sa kahit anong klase ng diskusyon. Tayo, kaya hindi tayo natatakot humarap sa diskusyon kasi napatutunayan natin na alam natin na tayo ay 100% tama. Ilang verses lang ang binigay ko sa iyo, marami pa yung pag-usapan. Pero doon tayo, kung si Jesus ba equal with God, sabi? Sino ba talaga ang Diyos? The Father or Jesus Christ? Or Holy Spirit? Ngayon kung sinasabi mo, these three are a combination that compose of one God, one God composed of three personality, then patunayan mo, biblically speaking. Ayun, nahihirapan sila para patutunayan ko ngayon sa batch natin, 1988 Quezon City Academy. Mga kabatch, hindi naiintindihan ni Salve Valencia ang Trinity. Nagbulag-bulag ang aminin mo. Be true to yourself, Salve. Hindi mo naintindihan ng Trinity. Nilunok mo lang yan. Hindi mo naunawahan. At hindi mo kayang patunayan sa Bible ang Trinity, ang definition ng Trinity, ang kahulugan ng Trinity, na inimbento ni Tertullian na isang church father ng mga Katoliko. Na hiniram nyo lang. Yan ang challenge ni Karashid. Maraming salamat sa iyo. Pumunta ka sa mundo ko, pasensya ka na. Pumasok ka sa mundo ko, ngayon, may papatunayan ka sa amin. Lambing lang to. Huwag kang mag-alala, magkaibigan pa rin tayo. Magsalita ka lang dito, please. I'm inviting you. Ang samantala, nagpapaalam ka. Malapit ka lang naman. Miss Salve Valencia. Nasa Bansalangin Street ka lang. Sabi mo sa akin. Paalam tayo. Ikaw, maghamunin mo na rin sila. So, tunay ang lahat ng papulit pasasalamat ay nakuha ko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po si kapatid na Knight Marino at personal ko pong hinahamon ang aking mga dating kasamahan sa Seventh-day Adventist sa isang paksa na dapat nilang tindigan sa akin na patutunayan nila na si Ellen G. White ay tunay na propeta at sugo ng Diyos at dapat sundin ng tao upang sa ipagtatamo ng kaligtasan. Ayon sa Biblia, at tutol ako at patutunayan ko bilang isang Muslim na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na propeta ni Allah at dapat sundin ng tao upang magtamo ng kaligtasan. Yan po ang challenge ko. Alam mo, naawa ako kay Salve. Alam mo bakit?
Kasi alam ko, nararamdaman ko yung nararamdaman ko eh. Nanggigigil ka eh. Opo. Kaya lang, wala nagtatanggol sa'yo. Kaya lang, yung mga nakapalibot sa yung pastor, mga duwag. Walang mapatunayan. Ikaw ngayon, gusto mo magsalita, kaya lang hindi mo ma-express. Kaya ang ginagawa mo, kumikiliti ka lang kay Karashid. Ngayon, opportunity mo na to. Please, come tomorrow 1 p.m. Inimbita kita. Maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullah. Sumayin yung kapayapaan.